lalo na sa connecting flights. Kaya kung conscious ka sa kalinisan, magdala ng sarili mong travel blanket o compact pillow. Hindi lang mas siguradong malinis, mas komportable pa. Number 10. Seat back pocket, tahimik na germ trap. Mukhang convenient ang seat back pocket. Doon mo ilalagay ang cellphone, libro o merienda mo. Pero ito ang isa sa pinaka hindi nililinis na parte ng eroplano. Maraming pasahero ang nagiiwan ng used tissue, wrappers at minsan basura dyan. At dahil limited ang oras ng cleaning crew, bihira itong ma-check ng maayos. Kung ayaw mong mahawa sa kung ano-anong germs, iwasan mong maglagay ng kahit anong personal item sa seatback pocket. Mas mabuti ang maliit na crossbody bag o travel pouch na palagi mong hawak at alam mong malinis. Number 11. Bakit pinapataas ang window shade sa takeoff at landing? Minsan naiirita ang ibang pasahero kapag sinasabihan silang itaas ang window shade sa takeoff at landing. Akala nila simpleng airline rule lang ito. Pero ang totoo, may malinaw itong purpose sa kaligtasan. Kapag may emergency sa mga critical moments ng flight, kailangang makita agad ng cabin crew at rescue teams ang nangyayari sa labas ng eroplano. Kung may apoy, usok o anumang panganib, mas mabilis nilang maa-assess ang sitwasyon kapag bukas ang window shade. Isa pa, nakakatulong din ito sa iyo bilang pasahero. Kapag bukas ang bintana, mas madaling mag-adjust ang mata mo sa liwanag sa labas, kaya mas aware ka sa paligid kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Maliit na request, pero malaking tulong sa oras ng emergency. Number 12. Mga secret code ng flight attendants. Napapansin mo bang parang may sariling lengguwahe ang mga flight attendants? Minsan may hawakan sila sa galley, may tunog ang buzzer, o may kilos na parang may ibig sabihin. Hindi ito random, may mga secret codes at signals talaga sila. Ginagamit ang mga ito para mag-communicate ng tahimik tungkol sa turbulence, unruly passengers, medical situations, o security concerns nang hindi nagpapanik ang mga pasahero. Halimbawa, may specific number ng buzzer o galaw ng kamay na nagsasabing maghanda o may problema. Kaya kung mapansin mong biglang seryoso at coordinated ang kilos ng crew, huwag kang kabahan agad. Ibig sabihin lang, inaayos nila ang sitwasyon sa likod ng eksena. Number 13. May seat bang mas ligtas sa eroplano? Maraming nagtatanong, may pinakaligtas bang upuan sa eroplano? Ang sagot, walang garantisado pero may mga interesting findings. Ayon sa ilang crash studies, mas mataas ng bahagya ang survival rate ng mga upuan sa bandang likod ng eroplano, lalo na ang middle seat sa rear section. Hindi ito magic. Statistics lang base sa mga nakaraang insidente. Pero tandaan, sobrang bihira ng aksidente sa modernong aviation. Mas mahalaga pa rin na pumili ka ng upuan malapit sa exit, makinig sa safety briefing, at alamin kung saan ang pinakamalapit na emergency exit sa'yo. Ang awareness, minsan, mas mahalaga pa kaysa lokasyon ng upuan. Number 14. Ang totoo sa Mile High Club at smoke detectors. May mga pasahero pa ring naniniwalang pwede silang gumawa ng kung ano-ano sa loob ng airplane bathroom nang hindi nahuhuli. Mali iyon. Lahat ng airplane lavatories ay may highly sensitive smoke detectors. Hindi lang sigarilyo ang nade-detect, pati vaping at kahit usok mula sa ibang chemical. Ang iba, direktang nakakonect pa sa cockpit. Kapag nag-trigger ang detector, alam agad ng crew at piloto. At tandaan, ang pakikialam o pag-disable sa smoke detector ay seryosong offense. Minsan may kaakibat pang legal consequences. Kaya mas mabuting iwan na lang ang adventures pagkatapos ng flight. Number 15. Turbulence. Hindi nakakatakot basta naka-seatbelt. Isa sa pinakakinatatakutan ng pasahero ay turbulence. Ramdam mo ang paguga, naririnig ang kaluskos ng eroplano at minsan parang babagsak. Pero ang totoo, designed ang modern airplanes para kayanin ang matinding turbulence. Ang totoong panganib ay hindi ang turbulence mismo, kundi ang mga pasaherong hindi naka-seatbelt. Kada taon, may mga nasusugatan dahil biglang paguga habang sila'y nakatayo o hindi nakabuckle. Kaya kahit patay ang seatbelt sign, ugaliing naka-seatbelt kapag nakaupo ka. Simple lang, pero pwedeng magligtas sa'yo mula sa injury o mas malala pa.
Number 16. Iwasan ang contact lenses sa mahahabang flight. Kung nagsusuot ka ng contact lenses, may isang bagay kang dapat seryosohin kapag mahaba ang flight mo. Sobrang tuyo ng hangin sa loob ng eroplano. Karaniwan ay mas mababa pa sa 20% humidity. Ibig sabihin, mas tuyo pa ito kaysa sa ilang disyerto. Dahil dito, mabilis matuyo ang mata, nagiging iritable, namumula, at minsan lumalabo pa ang paningin. Mas lumalala pa ito kapag nakatulog ka habang suot ang contacts dahil nababawasan ang oxygen na pumapasok sa mata. Kaya maraming frequent flyers ang nagpapalit muna sa eyeglasses habang nasa flight. Kung ayaw mo talagang magtanggal ng contacts, siguraduhing may dala kang eye drops na safe para sa contact lenses. Mas mabuti pa rin kung nasa carry-on mo ang salamin mo para handa ka anumang oras. Number 17. Kumain ng magaan bago lumipad. Mukhang magandang ideya ang kumain ng marami bago mag-flight, lalo na kung mahaba ang biyahe. Pero sa totoo lang, mas mapapahirapan lang ang katawan mo. Sa altitude, bumabagal ang digestion dahil sa pagbabago ng pressure at mas mababang oxygen levels. Kapag sinabayan pa ng kaunting galaw at siksik na upuan, madalas mauwi ito sa bloating, kabag o discomfort. Mas mainam na kumain ng magaan pero masustansya. Iwasan ang sobrang alat, mamantika at carbonated drinks. Magdala rin ng healthy snacks para hindi ka mapilitan sa hindi magandang pagkain sa loob ng eroplano. Mas relaxed ang biyahe kapag hindi sumasama ang tiyan. Number 18. Ang totoo sa in-flight announcements. Napansin mo bang madalas malabo o parang kalmado masyado ang announcements ng piloto? May dahilan iyon. Hindi nila gustong magdulot ng panic sa mga pasahero. Minsan, ang sinasabing light turbulence ay maaaring mas malakas kaysa sa inaakala mo. O kaya naman, ang linyang waiting for paperwork ay may mas komplikadong dahilan sa likod. Hindi ito panlilin lang, kundi paraan para panatilihing kalmado ang cabin. Kung gusto mong mas maintindihan ang nangyayari, pakinggan mo ang pattern ng announcements, hindi lang ang isang beses na sinabi. Doon mo makukuha ang mas malinaw na clue sa sitwasyon. Number 19. Paano naaapektuhan ng cabin pressure ang katawan mo? Ang pressure sa loob ng eroplano ay parang nasa 6,000 hanggang 8,000 feet ka sa bundok. Kaya hindi ka taka-taka kung pakiramdam mo ay mas mabilis kang mapagod, mahilo o sumakit ang ulo. Nag-e-expand din ang hangin sa loob ng katawan, kaya mas common ang bloating at gas. May ilan ding nakakaranas ng pamamaga ng paa at bukong-bukong dahil sa fluid retention. Para makatulong, uminom ng maraming tubig, iwasan ang alak at igalaw-galaw ang paa at binti paminsan-minsan. Kahit simpleng ankle rotations o pagtayo sandali ay malaking tulong na. Number 20. Huwag umasa sa in-flight Wi-Fi. Convenient pakinggan ang in-flight Wi-Fi pero hindi ito laging maaasahan. Dumadaan ito sa satellites kaya madalas mabagal, putol-putol o tuluyang nawawala, lalo na kapag nasa ibabaw ng karagatan o malalayong lugar. Hindi rin pare-pareho ang kalidad nito kahit sa parehong airline. Kaya kung may plano kang magtrabaho, manood o magbasa, i-download mo na lahat bago ka sumakay. Isa pa, iwasan ang pag-login sa sensitive accounts o paggawa ng online transactions habang nasa flight. Shared network ito at mas mataas ang security risk. Mas safe pa rin ang prepared ka na bago mag-take off. Ang paglipad ay hindi kailangang maging stressful. Kapag alam mo ang mga bagay na hindi sinasabi ng airlines, mas nagiging kontrolado at kampante ang biyahe mo. Mula sa simpleng pag-seatbelt, tamang pagkain, hanggang sa pag-intindi sa cabin environment. Lahat ng maliliit na kaalamang ito ay may malaking epekto.